dalawang beses umanong naghatid ng milyong-milyong pisong pera si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo kay dating Senador Bong Revilla. Sa kanyang testimonya sa Sandigan Bayan, iginiit ni Bernardo na si Revilla pa umano ang nakiusap na nais niyang magkaroon ng alokasyon. Yan ang ulat ni Rod Lagusan. Aabot sa 500 million pesos ang kabuuang halaga umano na na-deliver kay dating Senador Bong Revilla ayon kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Si Bernardo ang huling witness ng prosekusyon sa bail hearing kaugnay ng kasong malversation ni Revilla at mga dating opisyal ng DPWH Bulacan. Sa naturang pagdinig, nagpresenta si Bernardo ng box na kapareho umano na ginamit na lagayan ng pera na kanyang na-deliver umano kay Revilla. Pinagbigyan ng korte na magkaroon ng demonstrasyon sa umanay sukat ng box na ginamit sa delivery. Ayon kay Bernardo, 2 sa 3 delivery ay kasama siya. Anya, kasama siya ng kanyang driver na si Francisco de la Fuente sa unang delivery umano ng 125 million pesos na nakalagay anya sa 6 na box at isang paper bag noong 2024. Sa pangalawang delivery noong 2025, tangi ang kanyang aide na si Vergel Nino Garcia ang nag-deliver umano ng 13 boxes na may lamang 250 million pesos. Para sa ikatlong delivery noong 2025 din, kasama si Bernardo ng kanyang driver na si De La Fuente na nag-deliver ng 6 na box na may laman umanong 125 million pesos. Bahagi rin na naging testimonya ni Bernardo na si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan ang may final say pagdating sa alokasyon ng pondo ng kagawaran sa mga mambabatas. Kasabay nito may major say din anya ang yumaong dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ayon kay Bernardo, si Revilla umano ang nakipag-meeting sa kanya kung saan sinabi sa kanya ni Revilla na sabihin kay Bonoan na nais niyang magkaroon ng alokasyon. Nanggaling din umano kay Revilla na magkaroon ng 25% na commitment matapos papiliin ni Bernardo kung 20 hanggang 25%. Binigyang din ni Bernardo na sa tingin niya, lahat ng proyekto ay may proponent pero hindi niya masasabi kung lahat ito ay may commitment. Sinabi din ni Bernardo na may commitment siyang restitution o maibalik ang nasa 1 bilyong piso kung saan malapit na sa kalahatian niya ang kanya naibigay. Naging emosyonal naman si Bernardo. Anya kanyang pinagsisisihan na maging parte na naturang scheme kung saan kanyang sinabi na hindi siya umano ang mastermind dito. Sa bahagi naman ng kampo ni Revilla, We will not preempt what the court's assessment will be, but we are very confident in our position. Walang ebidensya na makakapag-link kay Senator Bong Revilla. As far as the defense is concerned, ito lang masasabi ko, yung principal witness against Senator Revilla nag-self-destruct. submitted for resolution ng bail petition ni Revilla at mga kapwa-akusado nito. Inaasahan naman na sa May 6 ay maaaring maglabasan ng desisyon ng Sandigan Bayan 3rd Division kaugnay ng bail petition ng mga akusado kabilang na si Revilla. Samantala, dismayado si Associate Justice Carl Miranda, chairperson ng Sandigan Bayan 3rd Division kay dating DPWH NCR Regional Director Gerald Opulencia na isa rin sa mga state witness sa issue ng flood control project. Ito'y kasunod ng tanong ni Miranda kung paano inihahanda ang mga commitment na sinabi ni Opulencia sa kanyang judicial affidavit, kung saan siya ang nag-coordinate umano sa mga district engineer kasunod ng umano'y utos ni Bernardo. Ayon kay Opulencia, limitado lamang kayang kaalaman sa coordination sa mga district engineer mula sa mga proyektong napondohan. Kaya tanong ni Miranda kay Opulencia kung pinagloloko ba nito sila lalo't ito ay public hearing. Ayon kay Miranda, dahil nabigyan na ng immunity si Opulencia, kinakailangan niyang sabihin ang buong katotohanan at hindi dapat cherry pick ang ginagawa niya. Kung kaya napapaisip siya kung nararapat bang mapasama sa witness protection program si Opulencia. Bukod dito, inamin rin ni Opulencia na siya ay nakakatanggap ng hanggang 1 milyong piso na pasasalamat mula sa mga contractor kapag natapos na anya ang proyekto. Anya, nasa 130 million pesos na ang kanyang naibalik kasunod ng kanyang restitution mula sa 150 million pesos na kanyang naipangakong ibabalik. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.